Hello, my dear Virgos. Welcome po ulit dito sa inyong reading. Feb 11 to 28 po itong reading na ito. Pero kahit kailan po makarating sa inyo, timeless reading din naman po ito. Maraming salamat Virgo sa iyong time para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Malaking tulong po ang inyong pag-follow or subscribe, pati na rin po yung pagla-like at pag-share nyo po ng ating mga readings. Letting go, emotional release. May mga pagre-release, pagle-let go ka na kailangang gawin, Virgo. Itong Feb 11 to 28. Kung ano man itong mga emotions mo na yan, na naipon or yun, mga naipong ano to mga naipong emotional baggages ito. At yun ay merong negative effect, no? Physically, yes. Kapag naiipon yung mga tension, stress, di ba? Emotions, mga negative emotions natin usually may impact siya sa health. Parang naniniwala ako doon. Kasi nga, usually nga, yung stress, nire-relate nila sa mga diseases na rin ngayon eh. Di ba, pag lagi ka nai-stress yan, magde-develop ka ng hypertension. Kasi tumataas yung cortisol levels natin, di ba? So, tumataas yung BP natin, ganyan-ganyan, stressed ka lagi. Actually, yung stress nga daw is also related sa cancer, no? So, yun. Feeling ko lang kailangan mong mag-detox, lalo na kung nakaka-relate ka dito na ang dami-dami mong mga stress or mga negative emotions. So, kailangan mong mag-release ng mga ganito. Virgo. Alam ko yung mga Virgo, di ba? Health conscious kayo. Oo. Ganun yung mga Virgo. Kayo ay perfectionist, alam ko sa lahat ng bagay Hindi kayo kumbaga mataas ang standards ninyo, hindi pwede yung pwede lang. Alam mo yun, hindi pwede yung mema lang sa mga Virgo. 'Di ba? And usually kayo kayo sa health ninyo, maingat. Overnight success. Uy, meron ka overnight success, Virgo. Oh, biglaang recognition. Unexpected na breakthrough or success. Wow. Ayun Biglang, alam mo yun, yung parang nag-post ka ng content mo tapos biglang naging viral, nag-hit. Ang dami. Kumbaga bumenta. O, mukhang mabenta ka ngayon, patok ka ngayon, nasa spotlight ka, nag-glow up ka. Merong something na biglang boom sa'yo May biglaang pag-angat may biglaang fame or success. Deep fake. Lessons learned. Itong deep fake na to, pwedeng deceiving yung mga nakikita mo Pwedeng person to pero pwedeng situation to, Virgo. Kumbaga, hindi porke ito yung facade, hindi porke ito yung nakikita mo sa outer, ito talaga yung truth. Yun yung nafe-feel ko dito sa deep fake. Whether ang pinag-uusapan natin dito ay bagay, situation, or tao. May mga lies behind sa pinapakita sa iyo nito kung tao ito. May mga half-truths din or mga inalter, dinuktor para lang ma-convince ka
maniwala ka na ito yung truth pero hindi talaga. So, don't fall for outer appearances. Whether you're dealing with people or yung mga situations. No? Parang okay, itong offer na to looks good pero meron palang mga hidden na kabalbalan doon. No? Or itong tao na to, nakaka-impress, ganyan-ganyan, pero meron palang hidden motives or meron palang dark side, kalokohan, may mga ganyan. Lalo na kung too good to be true. Di ba? O ano pa, you have lessons learned. Okay, mukhang may mga leksyon kang matututunan, Virgo, ayan, no? Wisdom gained. May mga cycles na magtatapos na, makukumpleto. Okay? Hindi to negative eh. Actually, meron kang growth dito eh. Mas magiging, matalino, wiser. May mga may mga bagong lessons ka mapipick up dito sa kung ano mang ma-experience mo rito. Maraming salamat, Virgo, sa pag-appreciate mo sa mga readings ko, sa ginagawa ko rito. Lalo na dun sa mga ilang years nang sumusuporta sa akin, mga suki ko sa private reading, mga generous na nagpapadala ng star senders. God bless you all sa inyong kindness, pag-appreciate at generosity. Sa mga magagandang comments na nare-receive ko, feedback, no, from these wonderful people. Six of Cups reversed, water sign, the Fool, could be Aquarius. Seven of Wands, fire sign. Tower reversed, could be Scorpio. Emperor si Aries yan. So, bottom ng deck mo is the Two of Wands reversed. What you don't see coming. Mukhang may mga changes. Last minute. Virgo. According to the Two of Wands reversed. Last minute na pagbabago ng isip. Last minute na pagbabago ng plano. Last minute na madidelay. Ewan ko, something na may kinalaman sa plans. Meron ding something dito hindi mo ine-expect na pwedeng may pag-eliminate or pagpili may ida-drop na isa. Feel ko lang. Merong pagdi-discard or rejection. Ganda, nakikita ko kasi sinasabi doon sa lessons learned card mo na may mga cycles ka na makukumpleto. And mukhang nag-a-align naman siya with the full card since etong full card mo is a new experience. This is a new journey, a new adventure para sa iyo. A new chapter actually kasi full, magsisimula ka uli ng journeying mo. Kung tungkol man saan ito, hindi ko alam kung ito ay may kinalaman sa career mo, sa personal growth mo, sa love life mo, no? Kung ano po yung nakaka-relate sa inyo kasi ito po ay general reading lamang. Basta nakikita ko to, magi-start ka uli ng panibagong cycle kasi meron kang mga makukumpleto, ma-accomplish na rito. Kumbaga na to leveling up na tapos mo na yung level na yon, next level na uli. No, yun yung nafe-feel ko sa kombinasyon nitong dalawang baramo na yan. Some of you could enter a new relationship. Feel ko lang. Pwede ring new path. New path pagdating sa career. O kung anumang path tong gusto mong tahakin. Kasi parang merong path dito. Sabi ko nga na mamimili ka No? So, yun.
Pwedeng i-explore mo to, panibagong opportunity sa career, or panibagong connection. Definitely, wala nang balikan sa past, Virgo. Yun yung nafe-feel ko. Pwede kasing merong past person dito, pero feel ko lang wala na sa vocabulary mo na balikan pa yung past na yan. Kasi mas focus ka na dito sa present mo, tsaka sa mga panibagong darating sa'yo, which is good. Hindi lang sa career, sa love life mo. Mas ano ka na eh. Ano ba yun? Pro pasulong ka na, hindi ka na pro paurong. Yun yung nafe-feel ko sa energy mo. O, ayun nga. Ikaw na nga yung emperor, oh. Ikaw na ngayon yung boss. Ikaw na ngayon ang masusunod. No more people pleasing. No more chasing ng mga tao na hindi mo naman dapat chini-chase. Love life mo man yan or hindi. Nakikita ko, you are more confident. You are more in control right now. Pagdating sa lahat ng bagay, ikaw na si emperor, ikaw ang boss. Yun yung nafe-feel ko. Magandang ano to, it could indicate na nasa magandang position ka by the way of the Seven of Wands of the Emperor. So kung sa career yan, kung sa standing, kumbaga sa performance, nasa ng standing mo, andun ka sa mataas. Mataas kasi yung level mo na eh. Pwede may pag-angat ng level actually. Kasi meron something dyan about overnight success. So pwede kang lumevel up pagdating sa sa trabaho, sa position mo. Hindi lang naman yun about career eh. Lume-level up ka in many ways eh. Kasi nga parang nag-evolve ka sa person. Ang dami mong wisdom na na-pick up, may mga lessons kang natutunan. So you've already completed those cycles and you are ready to embark on new adventures, new opportunities, new experiences, a new level mo, a better version of yourself. Yun yung nakikita ko. Leveled up Virgo in all aspects. Yun yung nakikita ko sa'yo. Tapos na yung tower moment mo, tapos na yung mga matitinding pagsubok. Nakita ko na pwedeng tinibag ka ni tower, yung mga dapat tibagin sa'yo sa buhay mo. It could be relationships, love life, mga maling paniniwala mo, mga dapat mong i-shed sa sarili mo. Nangyari na yun. Kumbaga sa skin, nagkaroon ka na ng what do you call that? Yung exfoliation, tapos fresh new layer na uli ng balat ikaw. So, eto ka ngayon nag-glow up, na nag-rejuve. Yung mga marunong sa skincare. Yun may mga people dito na sa buhay mo na ma-expose. And sila yung literally ile-let go mo, tatanggalin mo, or maybe baka nga tinanggal mo na eh, kaya ka nga nagkakaroon na ng glow up dyan. So, yun. Basically, kung ano yung mga basura na hindi na dapat nandito, kumbaga, i-eliminate natin yung mga toxins sa katawan natin. Yun yung proseso na to. Na para kang nagpa-purge. Kasi nga may pagle-let go dyan eh. And ang kapalit nun ay ikaw as an evolved, leveled up Virgo na kumikinang dahil ikaw ay fresh na, glowing na. In all aspects yan. Yun yung nakikita ko sa'yo. Hindi lang siya about love, hindi lang siya sa personal mo, pati sa mga connections mo. Hindi lang sa love. Okay? So may mga bagay dito na hindi mo na ipipilit with the Seven of Wands. Siguro ang ilalaban mo lang yung mga alam mong worth it, yung mga may potential. Pero yung mga bagay, situations or connections na hindi mo na dapat ilaban, ipilit, hindi mo na i-force eh. Kumbaga, alam mo ko talaga kung anong para sa'yo. Kusa siyang darating. And by releasing, by not forcing, dun lalo, alam mo yun, kusang dumarating sa'yo yung best things na nare-receive mo. Which is kung ano talaga yung para sa'yo, yung mga deserve mo. Okay?
Tayo na iba pang paparating. Vine, jug, money path, and lightning. Ngayon, tingin ko yung jug is, ano ka na eh. Makakaluwag-luwag ka na. Feel ko lang. Yun yung dating sa akin ng jug. Makaka-relax ka na, makakaluwag-luwag ka na kahit papano. No? So, hindi ko alam kung sa pera yan, sa oras, baka magkaroon, kung sa oras, magkakaroon ka na ng time para sa sarili mo na magawa yung mga gusto mong gawin na hindi mo magawa nung mga nakaraan kasi wala kang time, sobrang busy mo. So, yun na. Kung sa financial, kung dati, masyado kang tight, nakikita ko dyan sa jug na yan, makakaluwag ka na. Kasi ayan na nandito na yung money path eh. A money path with money is waiting for you to find it. Ano pa lang yan, Virgo? Opportunity, potential pa lang yan. Hindi naman sinabi dyan na nakuha mo na. So, nasa sayo kung makahanap mo yan, no? Kasi ayan seeking out, meron kang vine. Feel ko lang, baka mahanap mo yan. Lalo na kung ikaw ay very persistent na tao. Kasi alam ko yung mga Virgo, ganun kayo napakamatyaga, matiisin ninyo. At napakagaling ninyo when it comes to, yung sa pera. Yun yung observation ko sa mga Virgo sun na kakilala ko, ha? Okay. So, iba-iba naman tayo ng placements. Minsan, marami tayong placement. Hindi lang naman tayo puro Virgo sa chart natin, di ba? So, yun lang. Nakikita ko na ikaw mismo, ang vine is sometimes aggressive yung mga vine, sometimes invader sila. Pero ang ibig, hindi to negative. Ang ibig lang sabihin yan, ikaw talaga, you are willing to go out there. Ikaw talaga yung maghahanap. Hindi ikaw yung sitting pretty ka lang, nahihintay mo na lang na mangyari yung mga bagay. Hindi yun yung energy na napipick up ko rito. So, you are more, aggressive when it comes to paghahanap ng iyong success talaga or pera kasi nakita ko something about money. Control your anger or you will be sorry. Payong kaibigan lamang ni Lightning sa'yo yun, Virgo. Baka kasi, alam mo yun, hindi mo makontrol yung galit mo and eventually, ikaw din naman yung magsisisi about the consequences. Tingnan na natin kung ano yung mga closing messages for you. Nahugot natin is law of attraction. Ano ite? Law of attraction. By keeping your mind and actions positive, the people who surround you and the situations you are in will attract the best surprises. Ano yung sinabi ko sa'yo kanina? You're no longer chasing. And nirelease mo na yung mga dapat mong i-release. So therefore, kusang maa-attract sa'yo yung mga best. Diba? Naalala mo yung sinabi ko kanina yung word na best. Yun lang yung mga makukuha mo. Kasi alam mo yung tamang gagawin mo Parang kinukonfirm na itong barahan na yun. You will also attract new people into your life. Diba? Sinabi ko nga, i-discard mo na yung mga basura and yung mga best yung mga kusang papasok sa'yo. Ayan makaka-attract ka ng new people sa buhay mo. And etong new people na to that appear may be the most unexpected but can bring the best memories and adventures. Like sa sinabi ko sa Fool, diba? New experiences, new connections, new adventures, new opportunities. Diba? Mag-align sila Affirmation, I attract the best in life. Yung sinasabi ko yung best, di ba? Kanina kasi habang sasabihin ko yon, iniisip ko yung word na gagamitin ko. Better ba or best? Pero hindi Sabi ng intuition ko, best.
Ayun na nga, lumitaw dito as a confirmation. Kaya ako tinatrust ko yung intuition ko pag nagbabasa ako eh. Maraming mga nagko-comment sa akin ng mga, alam mo yung pintas na, ay, ang bagal mo namang mag-isip. Ang bagal mo namang, natural, ano yun? Hindi ako manghuhula guys na pag nakita ko yung baraha, gagawa ko ng mga kwento-kwentong kalokohan para i-chika ko sa inyo, para maganda yung dating ng reading ko. Hindi ako ganun. Minsan may traditional meaning yung baraha pero mas pinakikinggan ko yung intuition ko. And minsan mahirap maghugot ng mga words to best explain accurately kung ano yung nafe-feel ko sa intuition ko. Ngayon, kung makitid ang utak mo, hindi mo maintindihan yun, sorry naman, wala na akong magagawa sa'yo. Hindi ko na problema yun. At hindi ko na rin dapat i-explain sa'yo kasi magkaiba tayo ng level ng isip siguro. Sorry naman, prangka lang akong tao. So, back dito sa iyong angel card. Not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. So, do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Matthew 10:29-31. At ang iyong angel message ay, life is full of choices. Choose wisely. Make choices that bring you closer to becoming the best version of yourself. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Diba, ikaw yung nag-i-evolve. Ikaw yung polished version of yourself. Ikaw na yung nag-level up na Virgo. Ito na yung best version mo, Virgo. So that's it for now, Virgo. Godspeed, babush.